Eto na nga, Russia at China. Tahasang sinabi na magkakaroon muli ng Cold War kung kokontra ang Estados Unidos at NATO sa kanilang mga ginagawa. Matapang ring sinabi ni Putin na handa siya sa anumang kakaharapin kung sakaling mangyari nga ang panibagong Cold War. Isang katanungan ang bumabalot sa kontekstong ito, magsisimula na ba ang Cold War? At ano ang mangyayari sa mundo kung sakaling magsimula na ito? Ito ang ating aalamin. July 28, 2024, ginanap ang taunang Navy Day ng Russian Navy, kung saan nagtipon-tipon ang mga pinakamalaki, pinakamalakas at pinakamodernong sasakyang pandigma. Ginanap ito sa St. Petersburg, Russia. Dito nagtagpo ang mga barkong pang-combat, submarino, at sasakyang pandagat sa Neva River sa isang pasasalamat sa kontribusyon ng Russian Navy sa pagtatanggol sa bayan. Sinuri ng kanilang Pangulo na si Vladimir Putin ang Main Naval Parade, kabilang ang tradisyonal na panghihimig sa mandaragat ng Russian Navy mula sa isang presidential review boat. Ang tradisyon ng Main Naval Parade sa St. Petersburg na inilunsad noong 2017 upang iparangal ang tagumpay ng Russian Navy sa pagtatanggol sa bayan. Sa taong ito, kasama sa parada ang 20 surface ship at gunboat, sailing vessel at submarino. Ang anti-saboteur boat na Nakhimovets at Yunarmeyets Tatarstana ay nagbukas ng parada habang ang iba't ibang barko tulad ng missile corvettes, ice-breaking patrol ship at submarine ay nagpakita ng kanilang kakayahan sa karagatan. Kasama rin sa parada ang mga dayuhang barko tulad ng Algerian training ship na Somam, Chinese guided missile destroyer na Jiaozuo at Indian Navy frigate na Tabar. Nagtapos ang kaganapan sa Sundial Square sa St. Petersburg kung saan nagmarcha ang humigit kumulang 2,500 tropa para sa formal na pagtatapos ng Main Naval Parade ng Russia. Nagpaputok rin ng 21-gun salute at napakaraming Russian soldiers ang umattend sa pagtitipon. Naroroon din sa pagtitipon ang mga barkong pandigma na mula sa kaalyado nitong bansa na China, India, South Africa, North Korea. Pagkatapos ng pagtitipon, mainit na sinabi ni Putin na ang Amerika ay gustong magsimula ng panibagong Cold War sa kanila dahil sa plano nitong paglalagay ng long-range anti-missile sa Germany. Hindi kasi ito nagustuhan ng Russia at hinamon ni Putin na maari itong pagmulan ng gulo. Pero ano nga ba itong plano ng Amerika? At bakit sila magde-deploy ng long-range missile sa Germany? Sa isang pangunahing talumpati upang sorpresahin ang mga bisita nito mula sa iba't ibang bansa para sa pagdiriwang ng araw ng hukbong dagat ng Russia sa St. Petersburg, binalaan ni Vladimir Putin ang Estados Unidos na may kaugnayan sa posibleng pag-deploy ng mga long-range missiles sa Germany mula sa 2026. Ang plano ng US na maglagay ng long-range fire capabilities sa Germany ay bahagi ng pagsisikap na mapalakas ang pangako nito sa NATO at European defense. Sa madaling sabi, ang pagtutok ng US sa pag-deploy ng long-range missile sa Europa ay nagdudulot ng agam-agam at tensyon sa Russia, partikular sa pangunguna ni Putin. Sinabi ni Putin na kung mangyari ang ganitong hakbang ng US, magiging tugon ng Russia ang paglalagay din ng katulad na missiles sa loob ng malayong distansya sa kanluran. Ang posibleng missile crisis sa Eurasia ay nailarawan ni Putin bilang isang senaryo na maaaring magdulot ng Cold War-style tension, lalo na sa aspeto ng missile deployment. Binigyang diin niya ang mabilisang oras ng paglipad at pag-target ng mga missiles na maaaring magdulot ng malalimang alitan at pangamba sa rehiyon. Bilang tugon, hindi rin makakaiwas ang Russia sa pagsasagawa ng mga hakbang na tugon sa hakbang ng Estados Unidos, kabilang ang pag-i-deploy ng mga katulad na arms systems sa kahulugan ng pangangalaga sa kanilang seguridad at pagtatanggol sa kanilang teritoryo. Ang mga banta at tensyon sa usapin ng pag-deploy ng long-range missiles sa Europa ay nagpapakita ng malalim na hidwaan at kahalagahan ng strategic balance sa rehiyon ng Europa at Eurasia sa pangunguna ng major powers tulad ng Russia at Estados Unidos. Talaga nga naman na dapat itong paghandaan ng Russia dahil ang long-range missile na ito ay kayang targetin ng Russia sa loob lamang ng 10 minuto.
At ang talagang nagpapasakit ng ulo ni Putin ay kung ang mga misil na ito ay powered ng nuclear na talagang wawasak sa kanila kapag ito ay tumama. Included sa missiles na ito ay ang SM-6 at Tomahawk. May hypersonic missile din na talagang problemahin ng Russia. Ang SM-6 missile at Tomahawk missile ay parehong kilalang armas na ginagamit sa military operations ng Estados Unidos. Ang SM-6 missile ay isang surface-to-air missile na may kakayahang pumatay sa mga airplanes, helicopters at iba pang airborne threats. Ito rin ay may kakayahang harapin ang ballistic missile threats at iba pang airborne targets na mapanganib para sa seguridad ng bansa. Sa kabilang dako, ang Tomahawk missile ay isang long-range, all-weather, submarine-launched cruise missile na may iba't ibang layunin, kabilang ang precision strike sa mga target sa kalupaan o sa dagat. Ang SM-6 missile at Tomahawk missile ay parehong malakas at epektibo sa pagtatanggol at pag-atake, depende sa kanilang layunin at gamit sa military operations. Ang SM-6 missile ay kilala sa kanyang versatility at kakayahang harapin ang iba't ibang airborne threats, habang ang Tomahawk missile ay sikat sa kanyang precision at long-range capabilities sa pagdating sa mga target. Si Putin ay maaaring maging takot sa posibleng deployment ng SM-6 at Tomahawk missiles sa Europe mula sa US. Ito ay maaaring magdulot ng tensyon at banta sa seguridad ng Russia, lalo na kung ang nasabing mga missiles ay maaaring maging isang malaking banta o pag-atake sa kanilang teritoryo. Sumabay pa ang pakikialam ng NATO sa tumitinding tensyon, kaya naman nagbabala si Putin na matutuloy ang ikalawang Cold War pag ito ay hindi naresolba kaagad. Inihanda na agad ni Putin bilang ganti ang kanyang mga destroyer at warship. Kamakailan lamang ay isang paglalayag mula sa kanluran pabalik sa Caribbean, nagdala ng 4 na barkong pandagat ang Russia sa katubigan ng Cuba bilang bahagi ng 5 araw na pagbisita sa isla. Sinasabing ito ay normal na kasanayan, ngunit para sa mga eksperto, ito ay isang mensahe ng pahayag. Ang pagbabalita ng Cuba sa pagdating ng Admiral Gorshkov frigate, Kazan nuclear submarine, Academic Pashin tanker ship at Nikolai Chaiker rescue tugboat ay bahagi ng matalik na relasyon ng pagkakaibigan sa pagitan ng Cuba at ng Russian Federation. Sa isang press release ng Havana, inihayag na walang sandatang nuklear ang dala ng mga barkong Ruso, kaya hindi ito dapat maging isang banta sa rehiyon. Sa isang statement mula sa US Southern Command, Southcom, binanggit na sinusubaybayan nila ang aktibidad ng Russian fleet sa Caribbean, ngunit tumanggi sila na magbigay ng detalye tungkol sa mga asset na ginamit para subaybayan ang fleet ng Russia. Ang deployment ng Russian Navy sa Cuba ay ipinaliwanag bilang isang mensahe ng banta sa Estados Unidos, partikular sa gitna ng tensyon at hidwaan sa Ukraine. Ang mga eksperto ay nagdiin na ang pagbisita ng Russian fleet sa Cuba ay hindi isang pagbabanta lamang sa US, kundi isang paalala na ang Russian Navy ay patuloy na may global na abot matapos ang mga pagtalo at internasyonal na parusa. Ipinapakita rin nito ang patuloy na ugnayan ng Russia sa kanyang mga kaalyado, na tulad ng Cuba ay nananatili sa kabila ng mga hamon sa internasyonal na alyansa at ugnayan. Maaari raw itong pagsimulan ng gulo o kung tawagin ay pangalawang Cold War sa pagitan ng Estados Unidos at Russia. Subalit, ano nga ba ang Cold War? Ang Cold War ay isang panahon ng matinding tensyon at hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Soviet Union, USSR, kasama ang kanilang mga kaalyado mula 1947 hanggang 1991. Ang digmaang ito ay tinatawag na malamig dahil hindi ito sumulpot sa isang aktwal na digmaang militar, kundi sa labanan ng ideolohiya, impluensya at puwersa sa kanilang mga kaibigan at alyansa sa buong mundo. Ang nagsimula ng Cold War ay ang laban sa ideolohiya at impluensya sa pagitan ng kapitalistang Estados Unidos at ang komunista at sosyalistang Unyong Sobyet. Ang mga kaganapan tulad ng Berlin Blockade, Korean War, Cuban Missile Crisis at Space Race ay ilan sa mga pangyayari na nagbigay buhay sa tensyon sa panahon ng Cold War.
ang mga uri ng digmaan sa mga bansa na may magkabila o di magkabila na ideolohiya, kasama na ang arms race, propaganda at espionage, ay naging karaniwan sa panahon ng Cold War. Ang Cold War ay naging nangungunang sentro ng global politics at security na humantong sa pagbuo ng mga pandaigdigang alyansa tulad ng NATO at Warsaw Pact. Ang panganib ng nuclear warfare ay sumasailalim sa mundo sa pamamagitan ng prinsipyo ng mutually assured destruction, kung saan ang anumang nuclear attack ay magdudulot ng pagkawasak sa kapwa-panig. Sa kabuuan, ang Cold War ay nagdulot ng malalim na impluwensiya sa lipunan, ekonomiya at politika, pati na rin sa mga pangmatagalang ruta at ugnayan sa internasyonal na komunidad. Sa huli, ang anunsyo ng paglalabas na magkasama ng Russia at China upang ihayag ang Cold War laban sa US at NATO ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pagkakabalanse ng kapangyarihan at ugnayan sa internasyonal na komunidad. Ito ay maaaring magdulot ng mas malalimang hidwaan at tensyon sa iba't ibang aspeto ng pandaigdigang diplomacy at seguridad. Mahalaga na maging maingat at pag-aralan ng maayos ang mga hakbang na magdudulot ng patuloy na kapayapaan at pagkakaunawaan sa buong mundo.